yung ibig sabihin ni Senator Padilla ay bakit, no, at napasama, at tandaan nyo, napasama yung issue ng senator judges, no. Yung ibig sabihin ni Senator Padilla ay bakit, no, pag sinabi ng prosecution na pwedeng magtestigo, no, yung mga witnesses, kahit may mga kaso, dahil nagtanong si Senator Padilla, bakit kayo nagpipresenta ng mga testigo na may perjury cases, may pending perjury cases. Ang sagot ng prosecution, pwede silang ipresenta pag hindi pa naman sila nako-convict with finality. So sa pagkakaintindi ni Senator Padilla, napaka-unfair yan. Bakit? Dahil may na sa kanyang example, yung mga senator judges na wala pa namang conviction at sila'y naaakusa, in particular no, si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta na nakakulong sa ngayon, ay binabawalan. No? At sinabi niya nga, binabawalan ng ombudsman. Siyempre yan yung stand ng ombudsman, pero yung nagbabawal yung Sandigan Bayan, yan yung ibig sabihin bakit hindi makatestify. So hindi naman ibig sabihin na hindi nirerespeto ni Senator Padilla yung proseso sa legalidad, no? May sariling rules rin kasi yung Sandigan Bayan. Sinight niya lang, no, na at ako kasi nakakasama ko si Senator Padilla, meron rin akong napanood na video ni Congresswoman De Lima na nagsasabi na sa kanilang interpretasyon yung regarding no yung the number of votes required no to convict ay yung posisyon ni na Congresswoman De Lima who is part of the prosecution ay dapat hindi bilangin ang boto ng mga judges na hindi nakaka-participate dahil sila ay nakakulong. Kung pagbabatayan po yung nakalipas na 3 witness na pawang mga taga-NBI, makikita niyo po ba dito yung kalidad ng kanilang pag-iimbestiga? Lalo na humarap sa nakalipas na 2 trial, ang mismong pinuno ng NBI na maraming question doon sa doon sa kanilang pag-iimbestiga. Hindi po ba ito makakasira sa kanilang kredibilidad bilang lead agency, pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga po sa iba't ibang klase po ng krimen, attorney? Sa personal kong opinion, the NBI could have done better. They missed no, to interview President Marcos, the First Lady, and House Speaker Romualdez. Paano nila masabi na grave threat was committed, which sa impeachment, they use as a ground to interpret na high crime yon at betrayal of public trust para ground no, for the impeachment of the Vice President? Paano nila mabigay yung ganyang konklusyon? Hindi pa naman nila nakakausap ng personal yung mga alleged victims. Malay natin, sagutin ng mga biktima na nagkaayos na sila. O sabihin ng mga biktima na iba yung interpretasyon nila at parang joke lang sa kanila at sa kanilang pananaw, hindi sila natakot. So, the NBI cannot conclude, no, or give a 100% conclusion dahil nakulang yung kanilang investigasyon sa aspeto na yon. So they could have actually completed it if sasabihin na ni na Pangulong Marcos, ni First Lady at ni Speaker Romualdez under oath na talagang natakot sila at sa kanilang pananaw ay seryoso yon. But still, they have to overcome no, the interpretation of each judge as to whether if grave threat was committed,
kung ma-prove nila na it should be considered as a high crime and a betrayal of public trust. So that's another issue that they need to overcome in order to have a successful conviction for this impeachment trial. Opo, dito naman po tayo sa sentro ng debate rin sa social media ngayon. Yung naging pahayag po ng kapwa nyo PDP laban na si Senator Judge Robin Padilla, kung saan maraming nagkomento doon sa kanyang pahayag na sana hindi one-sided ang prosecution. At nabanggit na sa isang panayam naman kay Congresswoman Jervil Luistro, parang sinabi niya na mas nakakapagtaka kapag neutral ang prosecution at kung i-defend namin yung respondent. At ngayon, doon sa mga nakakaintindi dito sa naging pahayag ng Senator Judge, may mga lumalabas din na kanilang batayan, no, sa sinasabi dito sa Canon 2, Section 31 ng Code of Professional Responsibility and Accountability of the Philippines. Quote unquote, the primary duty of a public prosecutor is not to convict but to see that justice is done. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Kailangan napanood nila yung buong pangyayari para ma-interpret natin ng tama. Yung sa akin, nandun ako sa loob, no, ng trial court at napanood ko yung umpisa, yung reaksyon ng mga audience, yung pag-object ni Senator Raffy Tulfo, yung mga sinasabi ni Senator Padilla. Sa aking interpretasyon, yung ibig sabihin ni Senator Padilla ay bakit, no, at napasama, at tandaan nyo, napasama yung issue ng Senator Judges, no. Yung ibig sabihin ni Senator Padilla ay bakit, no, pag sinabi ng prosecution na pwedeng magtestigo, no, yung mga witnesses, kahit may mga kaso, dahil nagtanong si Senator Padilla, bakit kayo nagpipresenta ng mga testigo na may perjury cases, may pending perjury cases. Ang sagot ng prosecution, pwede silang ipresenta pag hindi pa naman sila nako-convict with finality. So sa pagkakaintindi ni Senator Padilla, napaka-unfair yan. Bakit? Dahil may na sa kanyang example, yung mga senator judges na wala pa namang conviction at sila'y naaakusa, in particular, no, si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta na nakakulong sa ngayon, ay binabawalan, no? At sinabi niya nga, binabawalan ng ombudsman. Siyempre yan yung standang ombudsman, pero yung nagbabawal yung Sandigan Bayan, yan yung ibig sabihin bakit hindi makatestify. So hindi naman ibig sabihin na hindi nirerespeto ni Senator Padilla yung proseso sa legalidad, no? May sariling rules rin kasi yung Sandigan Bayan. Sinight niya lang, no, na at ako kasi nakakasama ko si Senator Padilla, meron rin akong napanood na video ni Congresswoman De Lima na nagsasabi na sa kanilang interpretasyon yung regarding, no, yung the number of votes required, no, to convict ay yung posisyon ni na Congresswoman De Lima, who is part of the prosecution, ay dapat hindi bilangin ang boto ng mga judges na hindi nakaka-participate dahil sila ay nakakulong. So, to the mind, you must remember na si Senator Padilla laging nagbabase sa konstitusyon at sinasabi niya sa kanyang mga pahayag yung equal protection of laws saka due process. Sa aking palagay, yung nasa isip ni Senator Padilla nung nagkomento siya tungkol sa issue na yan, ay napaka-unfair naman po ng pagtrato ng prosecution
regarding the senator judges na may hinaharap na mga kaso na hindi mabibilang yung boto o hindi sila makaparticipate sa trial at yung sa kanilang treatment sa witnesses na merong mga pending na kaso na hindi pa pinal yung conviction. So, naglalabas lang ng kanyang damdamin si Senator Padilla nga dapat patas ang batas at patas yung treatment at kasi pag hindi natin ito sundin, nalalabag rin yung due process. So, yan yung hindi kasi tuloy-tuloy yung naging argumento ni Senator Padilla dahil pumasok si Senator Raffy Tulfo. Pero kung papakinggan natin o papanoorin natin kung may video kayo na kopya kung anong nangyari sa puntong yon, yan po ang ibig sabihin ni Senator Padilla sa aking interpretasyon. Opo, balikan naman natin yung naging pahayag din ni Attorney Melvin Matibag kaugnay nga dito sa pattern of violence daw po kung saan binalikan niya yung isa't kalahating dekada ng nangyari doon sa Davao City na pagsuntok ni then Mayor Sara Duterte sa isang sheriff. May kukonsider na ba itong pattern kung ito lang yung kanilang naging basehan, attorney, at yung mga ilang videos na sinasabi nilang nagbanta doon ang pangalawang Pangulo? Well, sa assessment ng NBI, that is their conclusion. Whether or not the senator judges will believe the NBI, nasa senator judge na yon, no? And again, the senator judges will be looking at the credibility of the witnesses, whether they have if they will see that this witness have the experience, have the right credibility to be believed into, yung testimonya ng witnesses ay makakaapekto sa magiging desisyon ng senator judges. But kung sa tingin ng judges na hindi naman sila expert witness, they don't have the professional capacity to render a conclusive opinion or assessment sa threat level, the senator judges will rule on the matter based on their personal biases, based on the video that they have seen. So, but of course, the witnesses are there presented by the prosecution to sway the personal belief of the senator judges. Remember, the video itself is the best evidence. Kung sa tingin ng senator judges ay ito ay sapat na ebidensya for grave threat, yung second question na susunod, they will have to determine if grave threat is to be considered a high crime and a betrayal of public trust. So, dalawa yung dapat dadaanan bago makonvict si VP Sara regarding this particular item, no? Yung regarding the threat, no? They have to prove that there is really a grave threat that can qualify sa impeachment as betrayal of public trust and it is a high crime. And second, whether they are qualified to convict as a high crime and as a betrayal of public trust. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Mayong aga, SMNI, amo ni ang inyo amigo, Attorney J.V. Hinlo. Salamat, Gid. Ayan mga kababayan, si Attorney J.V. Hinlo, Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban.